mula mismo sa pwesto. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. Alas 4:16, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama niyo naman sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Sibayan. Sang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ibibigay na natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong thank God it's Friday! Ang bilis no, lumipas. Ang bilis naman. Ang bilis lumipas ng buwan ng Nobyembre. Ang bilis lumipas. Parang nag-January lang. And then July, August, September na. Talaga hinahatak na. Pasko na. Yun na. At eto na nga, November 8, Cagayan at Ilocos Norte todong hinambalos ng bagyong Marce. 20,000 residente apektado. Pangulong BBM inalala po ang ika-11 anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Mga aral daw po hindi dapat baliwalain at kalimutan. Dapat publiko pinag-iingat sa panloloko ng website na dswdassistance.com. Uy, parang legit ano? Oh, pero fake. Fake. Samantala naman, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agad daw pong ipinatigil ang POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operation sa Pilipinas. Publiko binalaan ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa spoofing scam? Ha? Spoof? Oh, spoof. Oh. Heto! Magpakarga na kayo ngayon pa lang. Ano ba yan? May big time oil price hike next week. Ano Higit piso. Nako. Ang posibleng taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Ang bigat-bigat naman yan. 9-dash line map ng China tatapatan ng Pilipinas. 2 batas para patatagin ang karapatan ng Pilipinas, pinirmahan ni Pangulong BBM. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nag-plea ng not guilty sa kasong graft sa Valenzuela RTC. Fourth quarter nationwide earthquake drill kasado na sa November 14. Oh, paring Elon Musk. Andito ka na pala sa Pilipinas. Hello. Kala mo close. Meron na siyang itinayo ritong pabrika. Uy! Pabrika ng Tesla. That means electric more business vehicles. And job for our people, for our countrymen. Signal na ba yan, Miss Thea, para magpalit ka ng sakyan? Wala pa akong budget para dyan. Oo, singin ko na lang, yan na lang ilalay ko sa wish list, baka sakaling to pa rin ni Santa Claus. Pwede bang lang muna, test drive? Charger muna. At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, papalayo na ng Ilocos Region ng bagyong Marce. Huli itong namataan sa layong 165 kilometers west of Lawag, Ilocos Norte. Gayunman, binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maaaring pumasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Mataas din ang tsansa na ito ay maging bagyo kaya nananatiling nakataas ang tropical cyclone threat potential sa loob ng forecast period. Abay, grabe, Ngayong katapusang taon ng 2024. Papaalis pa lang ang bagyong Marce. Meron namang LPA na umaali-aligid sa atin. At magkakasunod talaga. Wow. Na malalakas. Na same yung direksyon na tinatahak. Di ba nga may forecast ng Pag-asa at least mga 4 pa. 3 to 4 na mga malalakas na bagyo. Kaya iba yung pag-iingat at panalangin para sa ating mga kababayan. Iingat po tayo. Samantala, sinira ho na hagupit ng bagyong Marce ang ilang kabahayan, mga tanggapan ng gobyerno at infrastruktura sa Cagayan, Ilocos Norte. Magugunitang naglandfall nga pong bagyong Marce kahapon sa may Santa Ana, Cagayan. Maging headquarters ng Santa Ana MDRRMO office ay nasira matapos bumagsak ang kisame nito. Ayon po kay MDRRMO Officer Marion Miranda, bago lang umano ang kanilang gusali. Nako, kaya hindi nila maisip na mararanasan nilang pinsala ng bagyong Marce.
dahil po sa lakas ng buhos ng pagulan at hagupit ng kanyang hangin. Samantala ayon po sa NDRRMC, umabot na nga raw po sa higit sa 20,000 katao o katumbas sa 7,000 pamilya ang napektuhan ng bagyong Marce sa Ilocos Region, maging sa Cagayan Valley Region at Cordillera. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa mga regional disaster offices kaugnay ng posibleng epekto ng bagyong Marce. Partikular na inihanda ng PNP ay ang research and rescue teams na una nang ipinwesto bago pa man maglandfall ang Typhoon Marce. Tiniyak naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nakatutok pa rin ang pulisya sa kalamidad kahit tuloy ang relief at rehabilitation efforts sa mga apektado ng bagyong Christine at Leon. Ngayong Biyernes pa lamang inaasahang papasok ang reports ng NDRRMC kaugnay ng casualties sa bagyong Marce. Pero matatanda ang nitong mga nakaraang araw ay pinalikas na ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga residenteng nakatira sa mga lokalidad na posible umanong hindi maabot ng rescue teams gaya ng PNP. Samantala naman sa report ho ng NDRRMC, abay sinasabi nga pong nasa 20,000 na nga po ang kataong napektuhan ng pananalasan ng bagyong Marce. At mula po sa naturang bilang, ito po'y katumbas ng 7,233 na pamilya na sinalanta nga po ng bagyo sa Ilocos Region, Cagayan at maging sa Cordillera. Nasa 3,758 pamilya o higit sa 11,000 individual naman ang mga nasa evacuation center. Ilang kalsada na rin daw po ang hindi madaanan ng mga light vehicles sa Region 1 and 2, epekto ho ng bagyong Marce hanggang kanina pong umaga. Isolated umano ang 2 sitio sa Adams, Ilocos Norte dahil naman sa pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog doon. Samantala, nagbawala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko sa mga pekeng website at social media account na ginagamit ang pangalan ng ahensya para makapanloko. Sa abiso ng ahensya, ang website na dswdassistance.com ay walang kaugnayan sa kanilang kagawaran. Bukod pa sa website ay mayroon din itong Facebook group na DSWD Educational Assistance Updates na mayroong mahigit. Uy, grabe ha, marami siyang followers, Talaga? members, 246,000. Ayon sa DSWD, dito nagmumula ang mga bogus o scam links na ang layunin ay mambiktima ng mga Pilipino lalo na sa mga mahihirap. Nag-aalok ang mga ito ng umano'y tulong sa mga tao pero kalaunan ay nauuwi sa iba't ibang uri ng pang-scam. Kaya naman paalala ng ahensya, huwag maniwala basta-basta sa mga post online at bisitahin lamang ang opisyal na communication channels ng DSWD para sa mga lehitimong impormasyon. Meron ako nito paano malalaman yung lehitimo sa hindi? .gov.ph. Yun lang, wala nang iba. Alam mo, walang .com. Dapat, oo, sa ibang bansa, isa lang ang government channel kasi nila. mayroon kasi tayo dito e-gov, di ba? E-gov. Dapat na parang pagka-click mo doon, nandun na lahat yung mga kailangan mong government links. So pero kapag kasi, labas doon sa .gov, pag may .com, wrong yun. .net, Fake. .ray, .tea. Fake mo yun. Oo, Wawal yun. Oo, diba? Paalala po, huwag kayong click ng mga link. Ako na may nag-message sa akin, nakala mo legit talaga. Akala ko yung yung... Saka iba ginagamit yung mga lehitimong pangalan yun na ng mga, nga, yun yung nag-text sa akin. telco. Kaya sabi ko, ay, teka. Pero blinak nung cellphone. Sabi niya, we think this is a spam. Ayun, so buti naman. Naniwala naman ako. Kaya hindi naman ako nagkiklik ng Ang daming scammer ngayon. magpapasko. Wow. Namumutik-tik ang mga yan. Talaga no. Kaya tuloy galit na galit si Pangulong BBM. Ipinatigil na talaga ora mismo yung mga pogo-pogo. Correct. Pogi lang. Pogo dito, pogo doon. Talagang internet gaming pa niyan. Di ba may online pa ngayon ng mga gaming? Oo. Nakikita ka raw? Oo. Habang nasa gaming ka? Pero, wow. maraming nagme-message sa akin yan. Talaga. Tas,
marketing assistant daw sila, na kikita ka ng Oo. kada ganito kapag ka tiningnan mo to ng ilang oras, bla bla Ayun. bla. So sabi ko, Tambay muna tayo, Miss Thea. sige. Commercial. Ayan, commercial muna tayo. Paalala po muna sa ating mga nakikinig, sa ating mga nakatutok sa ating himpilan, sa ating programang Break Time sa DZRH. Kasama niyo pa rin Thea Petro Carpuz. Ito po inyong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas, ang oras 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang balita. Flash Report. Flash Report! Uy! Lumabas na! Oh, ang alin? Bye-bye! Nang? Lumabas na raw ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Marce. Ayun. Ngayong alas 4 ho ng hapon ayon sa Pag-asa. Hindi na yun babalik ha? Huwag na. Walang balikan. Tama na. Pagka umalis na, move on na. Yan na. So, Magandang balita. babay na kay Marce ha. Huwag ka nang babalik. Flash Report. Flash Report! Samantala, papasukin naman natin ang balita ni Edniel Parosa. OCD, hinimok ang publikong iwasan muna ang non-essential travel sa mga sinalanta ng bagyong Marce. Ano-anong probinsya yan? Idetalye mo nga RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Ms. Thea, nanawagan ang Office of Civil Defense sa publiko, iwasan muna itong pagbisita sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Marce, lalo na sa norte. Ito ay matapos i-report ng Department of Public Works and Highways na ilang kalsadang hindi madaanan dahil sa hagupit ng typhoon mula pa kagabi. Kabilang dito ang kalsada mula sa San Vicente hanggang Nakanmuan sa may Sabtang, Batanes, maging sa junction hanggang Santa Margarita, Bolos Road sa bahagi ng Gataran, Cagayan. Una nang isinara ang Manila North Road sa Pagudpud, Ilocos Norte hanggang kaninang umaga, pero matapos itong buksan, ay na-isolate naman ang dalawang sityo sa bayan ng Adams matapos na dumaan ang bagyo. Umaasa ang OCD na mabibigyang prioridad ang clearing operations ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar. Gayon din ang relief operations para sa higit 30,000 apektadong individual. Nauna nang nanawagan si Defense Secretary Gilbert Chodoro, siyang chairman ng NDRRMC, para maklear ng mga barangay at mga local officials sa mga kalsada bago pa man tumama itong bagyong Marce. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Tama nga naman. Kapag ka hindi importante, hindi mahalaga. Kasi, wag na. Magiging accountability pa kayo kapag ka nagkataon. Huwag niyong susugurin ng bagyo. Ay, oo. Hayaan nyo lang siya. Oo. Dadaan pero hindi tatambayan. Hindi naman kayo storm chaser tulad ng mga Ay, team. oo nga. May storm May chaser ang ganun, Pag-asa. diba? Alam mo ba yun? Oo. Tsaka di ba dati parang may show na ganyan? Twister. Ayun, mga Ano? storm chasers. Ayan. At idinaos na nga ang isang banal na misa bilang pag-alala sa libu-libong buhay na nawala dahil sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda. Ito ay isinagawa sa Anibong Shipwreck Memorial kasunod ng ika-11 anibersaryo ng paggunita sa mga nasawi. Binasbasa ng barkong MV Eva Jocelyn na bumangga sa mga bahay at kumitil ng ilang buhay sa panahon ng storm surge. Pinangunahan din ni Mayor Romualdez ang pagsisindi ng mga kandila para sa mga nasawi noong November 8, 2013 sa Tacloban City. Matatandaang ang Super Typhoon Yolanda ay itinuring na isa sa mga world's deadliest typhoons dahil sa humigit kumulang 7,000 buhay na nawala. Ang dami pala, no? 7,000? Wow. Samantala sa kaugnay na balita, inalalaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ika-11 taong anibersaryo ng pananalasan ng bagyong Yolanda sa bansa. Ngayon pong araw na ito, November 8, sa kanyang X na dating Twitter, sinabi ni Pangulong BBM na hindi dapat na mabaliwala at makalimutan ng mga aral na itinuro ng strongest typhoon na tumama sa bansa. Ito po'y sa gitna rin po ng patuloy na pagbango natin sa hagupit ng bagyong Christine at Leon at ngayon nga po yung epekto po ng bagyong Marce. Sa pamagitan po ng patuloy na pagkakaroon ng mas maayos at epektibong pagresponde sa kalamidad at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang apektado nito, ang magiging pinakamagandang paraan daw po para magbigay alaala sa mga namatay dahil sa bagyo.
Samantala, naglabas na ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa agarang pag-ban sa lahat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa o POGO. Sa bisa ng Executive Order No. 74, bawal na ang POGO, Internet Gaming at iba pang offshore gaming operations sa Pilipinas. Sa cloud nito, ang mga existing na POGO at Internet Gaming licenses at mga mag-a-apply ng panibagong lisensya at renewal. Iniutos ang tuluyang paghinto ng kanilang operasyon hanggang December 31, 2024 o mas maaga pa. Matatanda ang unang inanunsyo ng Pangulo ang pagban sa POGO sa kanyang SONA noong Hulyo. At ngayon, Ms. Tay, nasa ating linya na si Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense. Kaugnay po ng update, alamin natin ang update kaugnay po nitong epekto ng Bagyong Marce na as of 4 p.m. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Director Posadas, sir, magandang hapon po. Ray and Thea. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa inyong dalawa at magandang hapon po sa lahat. Director, kumusta na po? Oho, gaano ho ba katindi itong iniwang pinsala ng Bagyong Marce? Well, just to give you an idea po, kaninang umaga po, as of before lunch po, meron na po tayong initial pa lang po ito kasi kasalukuyan pa pong nagre-responde at susulat ng mga reports yung ating mga regional offices. Meron na po tayong 10,792 na affected families or 32,138 na affected persons po. Meron po tayong a total of 5,712 na mga individual po, ng mga pamilya po na living in evacuation centers, sir, no? At meron po tayong 17,019 na mga displaced persons na nasa loob din po ng evacuation centers. Mapuwera pa po dito, sir, yung mga kababayan natin na pinili po tuloy muna doon sa kanilang mga kamag-anak at mga relatives po nila. So far po, sa ngayon, wala pa po tayong reported cases ng casualties po. I hope it will remain that way. And then we also have yung mga na-preemptively evacuate po natin ng mga individuals na ay umaabot po sa 20,390 po ito sa regions 1, 2, and CAR. At meron po tayong a total of 7,197 families, sir. Doon din po sa pareho din pong lugar, sir. Bilang may data sa rin po tayo tungkol dito sa Bagyong Marce, maitanong ko na lamang po sa tatlong nagdaang malalakas na bagyo, ano po ang pinaka naging mapaminsala? Wala pa po tayong pero kung in terms of casualties po, si Christine po ang pinakamaraming casualties as of now. So ito rin po ay nagpapasalamat din po tayo. No? Of course, initial pa lang po yung reports na binigay ko sa inyo, running total at siyempre po as the reports will come in, posible pong mabago ito. Pero so far po, ang pinakamadami po na talagang casualties natin, ito yung combined effects, pero halos lahat po ito, o lahat ito ay kay Christine po. As of kanina po, ang casualties na natin ay umaabot na po sa for validation 134 yung total po na reported. Ito po ay umaabot sa 155. Injuries ay umaabot po sa 131 at may 21 pa po tayong missing. Ang validated na pa lang po natin ay 21 deaths at saka 10 injuries. So kung ikukumpara po natin ito in terms of deaths, in terms of casualties, siguro po si Christine. Opo. Kung yun naman din, at kasi po yung mga affected population, we still have to validate yan at baka posible pong medyo maaga pa to make generalizations. Pero ito po ay binabase ko lang sa in terms of, yun lang po ang parameter natin, yung numero po ng reported deaths. Si Christine po ang pinakamadami. Yung effect ho nitong Bagyong Marce, Director, I think may mga initial na rin ho ba kayo na mga infrastructures and mga nasira, mga bahay at iba pa? Meron po tayong mga reports. Una, meron po mga bahay na mga nawalan ng bubong. Dito po yan kasi po magdamag tayong nagmo-monitor yung mga reports lalo na ng Region 2.
and of course Region 1 and the Cordillera po. Opo. Ang ano natin dito ay meron nga po yung mga sa sobrang lalakas ng hangin at ulan, ano po, may mga bubong po natanggal, meron din po tayong mga a number of and sir, yung a number of roads and roadways po na medyo hindi po nadadaanan ngayon. Meron din po mga power outages sa sobrang lakas po ng bagyong si Marcel, lalo na po yung kanyang dalang ulan at hangin po. But siguro po in the next few days, kapag mas definite po, mas makakapagbigay ako sa inyo ng datos at numero po. Yung mga lugar na isolated ngayon, Director, na-identify na ho ba natin? Nakarating na ho ba sa atin yung mga impormasyon? Kanina po, meron pong, base po dun sa report natin, meron pong, hindi ko lang po alam ngayon kung okay na po siya. Dito po may 2 sitios po dito sa Adams sa Ilocos Norte na yung isa po kasi ang requestion niya medyo nag-overflow yung river, pero yung isa po wala pa po akong pose. So again, as we get a more formal detailed report po, siguro mas makikita natin yan. Pero suffice to say po na yan po naman ang pag-uutos sa atin to try and reach this difficult to reach, mga hard to reach na mga lugar po. Unahin po yan, i-prioritize. No? Yan din po ang lesson na nakuha natin dito sa Bicol. And of course po, magkaiba naman sila kasi mas matagal po yung pagtapaha sa Bicol. Pero sa ngayon po, yun naman po, and wala naman po tayong na-report, ma'am, na talagang yung kakulangan doon sa dapat natin ibigay dahil nakapag-preposition po tayo. Yes, that's the point. Na malaking bagay po yun. Correct. Of course, sir, if I may just share, no, talagang pinaigting po natin yung pagbibigay ng impormasyon, ano po, at trinay po natin na gawing visual para mas makita ng ating mga kababayan kung ano ang itsura. Halimbawa po ng ganitong kalakas ng hangin, posible pong matangay ang bubong, yung mga ganun po. O kaya kung ganito kalakas na pag-ulan, posibleng kapag ganito katagal hanggang bewang mo, o posible hanggang chest mo, o posibleng hanggang lampas ng ulo mo, o kaya posible pa po kung papatuloy yan, lampas bahay, yung ganun po ba. So, ibig sabihin, ito po ang mga konting innovations, particularly ng partnership po ng Pag-asa. Yung mga gumagawa po nga nito ay yung ating mga DNR and MGB para mas maging mas makita po ng ating mga kababayan. Mas na-appreciate po nila. At of course, nakabase po ito sa forecast din ng Pag-asa. Matanong ko na lang po, Director, paano po magiging assessment ng tulong natin sa mga nasalanta? Kasi lalo na yung mga 2-3 beses hinagupit. So paano po yung tulong? 2 beses, 3 beses din ba? 3 beses din. Hanggang kailangan po nila kasi hindi naman po tumigil ang pagtayo sa kanila ng disaster. Hindi naman po pwede sabihin, nabigyan na kayo, tumigil kayo. So, ibig sabihin po, habang may pangangailangan po at hindi naman po natin nililibita sa atin po kung halimbawa man in the process na mabigyan sila ng konting sobra, hindi naman po masasayang niya kasi pagkain lang po yung ibigay natin at saka mga non-food items. So, hindi naman po nasasayang yun. Ang ano lang po natin dito ay basta po mapigay at ma-attend po yung mga pangangailangan nila. Yun ang importante po natin na itawid lang po natin yung gutom hanggang mag-normalize uli, hanggang okay na po uli. Nandyan po ang inyong pamahalaan, nandyan ang DSWD, nandyan din po ang inyong mga ang inyong MRMC, ang buong pamahalaan po, ang mga lokal na pamahalaan, yung mga local DRIMOs, nandyan po para nakatutok po tayo para siguraduhin po na napagkakaloob natin yung quality response para sa ating mga sababayan po. Director Posadas, last question po on my part. Paparating po isa na namang sama ng panahon ito pong prepositioning po natin ng mga tulong, mga rescue team, mag-isilang ho ba sila sa mga lugar na yan para hindi na ho natin pang i-redeploy itong mga ito? Opo, hanggang kailangan po, nandyan po tayo. Meron naman pong reliebo tayo ng system, At kahit na po dito sa Campaginaldo, meron din po tayong yung pong ating mga, yung
rotation po para naman makapagpahinga. Correct. Hanggang kailangan po, nandiyan naman po ang ating Tama. nandiyan po ang inyong pamahalaan to provide yung support. And hindi naman po tayo nag-iisa. No? Nandiyan din po ang ating mga private partners, yung ating mga volunteers, ating mga reservists. So ready na po tayo. Palagi din po natin ipagdadasal yung ating mga responders and rescuers para palagi po silang safe. Kasi mukhang susunod-sunod rin na ho yata itong mga malalakas na bagyo tatama sa atin. Oo, may 3 hanggang 4 pa. Naghahabol ho yata ito bago magtapos ang taon. Kota na, di ba? Actually, yung nakikita po natin ngayon, 2 po siya actually nung kasunod. Talaga. Tapos meron pang ilang bagyo pa sa Disyembre. Diyos me. Opo. Director, sir. Po natin sa mga dadating na araw po, mas makikita po natin yung forecast kasi pag ganito po medyo malabo pa pag malayo. Pero ngayon po at least may 2 na silang nakikita po. Director, sir, ngayon pa lang sinasaluduhan na po namin kayo sa OCD, sa NDRMC, yung buong persa po ng PNP, FP, sa lahat po ng mga ahensya po ng pamahalaan talaga nagtutulong-tulong para po maagapan na mas matindi ang epekto sa atin ng mga bagyo. Thank you, sir. Ingat po kayo. Salamat po, karangalan po namin maglingkod, sir. Thank you so much, Director Posadas. Grabe ang hirap ng work nila. Grabe. No? Kasi saka alam mo yung mga preparedness, tapos ikaw pa yung sasalo kapag something happen. Yung ganito na, sana uwing-uwi ka na pero di ka makauwi. Oo. Diba? At hindi ka talaga pwedeng umuwi kasi ikaw yung magli-lead. Yes, diba? Para makahelp ka. Dapat pinapasalamatan ho natin yung ating mga ahensya ng gobyerno, Office of Civil Defense, yan yung mga super busy kapag may mga ganitong mga pangyayari. Utang natin sa kanilang ating buhay. Oo, kasi diba? sila yung nagmo-monitor Nakatutok talaga sila. Salamat. At isa munang paalala mula sa ating mga advertisers, Pilipinas, ang oras 15 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. RH Break Time. At papasukin na natin ang mga reports mula sa labas. Pilipinas, 9 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Crackdown sa lahat ng pogo sa bansa. Pinatututukan ni Pangulong BBM. Epekto ng ban, pinatutugunan sa kaukulang mga ahensya. Idetali mong balita, RH14 Left Narciso, Miss Left. Ms. Thea, pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang technical working groups na bubuo at magpapatupad ng komprehensibong estratehiya para epektibong maipatupad ang pagbabawas sa Philippine offshore gaming operators at iba pang offshore gaming operations sa bansa. Nakasaad sa inilabas na Executive Order No. 74 na bubuuin ang TWG ng mga pinatawan mula sa PAGCOR na magsisilbing chairperson. DOLE bilang vice chairperson at DOF, DTI, DBM, DSWD, DICT at NEDA bilang mga miyembro. Ang TWG on Anti-Illegal Offshore Gaming Operations ang naatasang paigtingin ang crackdown sa lahat ng POGO, IGL at iba pang offshore operations, partikular ang PAOK, PIDEA at iba pang law enforcement agencies. Ang TWG on Employment Recovery and Reintegration naman ang tutugon sa problema ng mga mawawalan ng trabaho dahil sa POGO ban. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga programa para sa upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino para agad silang makahanap ng kapalit na trabaho sa lalong madaling panahon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Let Narciso. Samantala naman, 2 bagong batas sa maritime zones at archipelagic sea lanes law. Pagpapalakas sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon po mismo kay Senate President Chis Escudero at Senador Bong Revilla. Ibalita mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Kay Ms. Thea, ipinagmalaki ni Senate President Francis Chis Escudero ang 2 batas na Philippine Maritime Zones Act at the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na lalong magpapalakas sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang 2 batas na mga ito ay nilagdaan kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Maritime Zones Act ay dinideklara na ang Pilipinas ay may kapangyarihan sa kanyang internal waters at airspace. Ganon din sa ibabaw nito. Ganon din ang mga seabed at subsoil ayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Lahat ng maritime research, scientific research sa maritime zones of the Philippines ay dapat para sa mga Pilipino.
samantalang ang archipelagic sea lanes naman ay nagtatakda ng sea lanes na dadaanan ng mga dayuhang barko at eroplano. Ilinaw din nito ang liability ng mga barko sa oras na may masira silang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas o kaya ay paglabag sa ating batas. Para naman kay Senador Ramon Bong Revilla na siyang nagsulong ng Philippine Maritime Zones Act, dagdag itong batas na ito na magpapalakas sa soberanya ng Pilipinas. Mas matigas na ang batayan kung ano ang sakop ng ating teritoryo. Git ni Revilla, nagpapatibay ito lalo sa pagtindig ng ating bansa dahil hindi na maaring basta-basta pumasok ang mga dayuhan at iharas ang mga Pilipino sa loob ng sarili nitong teritoryo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat la kay Raymond Adpaa. Samantala, mas mababang presyo ng bigas mabibili na ng publiko sa mga palengke sa Metro Manila simula next week. Yan ay ibabalita sa atin ni RH5 Val Gonzalez. Val, magkano yung mura? 42 pesos. 42 pesos per kilo. Yan daw ang asahan na raw na presyo ng regular at well-milled rice sa mga pamilihan dito sa Metro Manila sa susunod na linggo. Itong inihayag ngayon ng Department of Agriculture. Matapos ang sinagawang consultative meeting sa pagitan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at mga rice retailers mula sa malalaking palengke dito sa NCR. Sabi nila Aurel, tugon ito sa nais ni Pangulong Ferdinand